Okay, good day sa inyo mga paps. Nag-try ako ng 6,000. Ito na yung odo ko ngayon. Ngayon, natakbo niya na is 5,958 na. So, almost 6,000 na, no? Or magkakaroon ba ng problema dun sa motor natin? Aandar pa ba siya? Magkakaroon ba siya ng ingay sa makina? Yan yung check natin. Kung gaano kadumi yung langis. Okay, good day mga paps. Ayan. Ang video natin ngayon is mag-change oil tayo. Pero ang change oil natin, may sinubukan kasi ako na every 6,000 base dun sa service manual natin. Kalimitan sa mga kasa, ang nire-recommend nila is 1,000, 2,000, 3,000. Sinubukan ko kung pwede pa ba yung hanggang 6,000. Ayan. So, gaano na ba kadumi yung 6,000 na natakbo? Or magkakaroon ba ng problema dun sa motor natin? Aandar pa ba siya? Magkakaroon ba siya ng ingay sa makina? So, ang gamit kong langis dito, hindi ako nagpapalit ng langis ever since. Ang ginagamit ko lang dyan is puro Honda. So, ito sa XRM to. Itong gray, yan. Yun yung ginawa kong pang break-in. So, after break-in, puro kulay blue na. So, yung kulay blue, alam naman natin kung ano yung kulay blue, diba? Fully synthetic yan. Ngayon, ito yung last na kilometer na nag-change oil ako. So, ang natakbo ko na ngayon is 18,350. So, almost magsi 6K na. So, ano ba mangyayari sa motor natin kapag hindi tayo ganun tayo katagal nag-change oil? So, ngayon, testingin natin kung meron ba tayong maririnig na kakaiba dun sa motor. O kaya, tumatakbo pa ba yung motor natin sa 6,000 na hindi tayo nag-change oil. Kasi tinatry ko nga na isagad yung langis na yon, yung Honda. Syempre original yun ha. Pagka kasi local yan, sureball yan, masisira agad yung makina nyo yan. So ito malamig pa to. Hindi ko pa siya ginagamit ngayong araw. Ayan. Testingin natin. Okay, testingin natin ha. Start. Okay, testing natin. Okay, start. Okay, normal naman yung ingay niya. Wala akong naririnig na ingay na nanggagaling sa makina. Okay, ang naririnig ko lang na ingay is yung galing sa panggilid. Yan, sa panggilid lang yung naririnig ko. Okay, so magche-change oil tayo ng 6,000. So far, ayan, umaandar na siya, umaandar naman siya, nakita nyo naman. Wala naman negative na nangyari dun sa 6,000. Pero check natin yung langis yan mamaya pag nag-change oil tayo. Bali, papainitin lang natin siya ng 5 minutes. Okay, gagamitin natin pa ang tanggal sa kanya is 12mm na socket. Ayan. Check natin kung gaano kadumi yung 6,000 kilometer na. Actually, ayun na yung ano nyo. Ganyan na siya kalabnaw. Ayan o. Kita nyo yung tulo niya. Ayan o. Grabe, ang itim na o. Tsaka, chinek naman natin yung dipstick niya. So, yung level niya is puno pa rin siya, full. Ibig sabihin, hindi siya nagbabawas ng langis. Okay, balik na natin to. Okay, gagamit tayo ng torque wrench. Set natin siya sa 24 Newton meter. Okay mga paps, bali ito yung nakuha nating langis. Ayan, check natin yung langis. Ayan, sobrang labnaw na ng langis. Hindi naman siya mag-grit. Ayan. Then yung strainer tinanggal natin. Ayan. So wala naman siya mga aribaba. Ayan. Ito yung gagamitin ko langis. Meron akong susubukan langis. Ito yung S-Oil 7. Ayan. Fully synthetic na siya. Viscosity niya is 10W40. Ayan. EPI niya is SN na. 8 liters, 0.8 liters na. So, 800 ml lang siya. Naghahanap kasi ako ng langis na fully synthetic na tapos
800 ml lang. After drain is 0.8 liters. Yan, made in Korea siya. So, first time natin magpapalit. Testingin ko lang naman kasi yun nga, naghahanap nga ako ng 800 ml. Wala tayong makitang 800 ml na sakto. Meron yung isa, yung kulay gray, which is, ano siya, hindi siya fully synthetic. Ano lang siya, mineral base. Kaya ito, gagamit tayo ng 800 lang. Yan, may nakita akong 800. Okay. Check nga natin yung langis niya. Yan, testingin natin. Check natin yung langis kung okay, kung anong kulay. So, yung langis niya is medyo yellowish siya. Yan, parang normal lang din na parang kagaya lang din sa Honda. Yan. So yung amoy niya nga pala, meron siyang amoy, hindi kagaya sa Honda. Walang odorless yung sa Honda. Itong sa S7 is amoy gear oil. Yan, ganun yung amoy niya. Okay, salin na natin. So lalagay lang natin dito is check muna natin, hindi natin uubusin kasi meron pa mga tira-tira yan eh. Hindi naman saktong 800 yan kasi pagka inubos natin yung 800 ml is mapupuno yun sa sobra yan kasi may mga latak pa yan sa loob na langis. Okay, check muna natin mga 700 ml. Sukatin natin. Pagka kulang, dagdagan pa natin. Okay, ayan o. Sakto na. Yan, sakto na siya. Ito yung nakuha natin langis dun sa engine natin, yung pinag-change oil natin. Ayan. So, nasa 6.5 ml. Hindi naman natin talaga makuha lahat ng langis doon. Meron pa rin natira doon, umikot doon sa engine kasi nga, di ba pinatakbo natin siya. Meron siyang natira na nasa 100, mga 130 ml. Ayan, 130 ml yung natira. Kung sa mga nagtatanong kung nagbawas ba ng langis, so hindi siya nagbawas ng langis. Pares pa rin yung nakuha natin. Okay yan, after change oil natin, so iti-testing natin siyang paanda rin kung meron ba tayong makikitang difference sa tunog sa engine natin. Okay, so ito na yung after ma-change oil. Yan, paanda rin natin. So, ganun pa rin naman yung tunog niya. Wala namang pinagbago. Ayan. Naging mas smoother lang siya kasi bago yung langis natin. Mas responsive yung kanyang throttle kapag pinipiga natin. Pero yung kakaibang tunog is parehas din naman. So, panggilid pa rin yung maingay dyan. Hindi naman yung engine. Ayan. Pero normal lang yung tunog na ganyan sa CVT. Hindi nga pala to sponsored baka sabihin nyo sponsored siya. Hindi siya sponsored. Okay, gusto ko lang siyang subukan kasi ang ganda ng langis, ano na siya, fully synthetic na siya, tapos 800 ml lang, no, saktong-sakto dun sa ADB ko. Ayan, dami kasing sayang din yung 200 ml dun sa ginagamit ko dating blue oil ng Honda. Okay, so maganda rin yung API nya, latest na SN kasi yun SL lang. Yan, so, testing lang muna natin to. Hindi tayo makapagbigay ng solid na input dito or review kasi testingin pa lang natin, gagamitin pa lang natin siya ngayon. Okay, kung gusto nyo palang subukan tong langis na to, ilalagay ko na lang sa description kung saan nyo siya pwedeng mabili. Ilagay natin yung date. Ang date ngayon is October 28, 2023. Ayan, ginabi na tayo, no? Tinest drive ko muna siya. Yan, nakikita nyo from 59.58 ngayon naging 59.67 na siya. Yan, nag-tinest ride ko siya kanina. So, ganito lang mag-reset So, pipindutin nyo lang to, yung button dito sa may right side ng 3 seconds para mag-reset yung trip B natin. Ayan, 00. Pag nag-change oil ako, inire-reset ko siya para hindi ko nakakalimutan kung
ilang kilometer na yung natakbo ko pag nag-change oil. So, first impression sa langis. Actually, pare-parehas naman yung mga bagong langis. Okay, pag bagong change oil, syempre, smooth yung tatakbo ng makina. Yan, maganda yung throttle response. Yan, usually, ganoon naman pagka bagong change oil yung langis eh. Kahit anong langis yan, basta bagong change oil. So, pare-parehas lang. So, bali, hindi pa tayo makakapagbigay ng solid input dito kasi hindi pa natin siya na tetest or yung natatakbo ng mas matagal. Ayan. Siguro mga after 3 months, 6 months, or after 1,000 km, magbibigay ako ng feedback dyan hanggang next change oil tayo. Yun, doon ako magbibigay na full review or yung kung ano yung masasabi ko dito sa langis na to. Kung maganda ba siya, gagawa na lang ako ng separate video para doon. Okay? Ano ba yung masasabi ko doon sa 6,000 km tips na maibibigay ko sa inyo or experience ko doon sa 6,000 km? Okay, marerekomenda ko ba siya o hindi? So, napatunayan natin na yung 6,000 is posible. Diba? Kasi yun yung nakalagay doon sa service manual schedule maintenance natin na every 6,000. Syempre, pinag-aralan niya ng mga engineers na gumawa ng motor na to na ganun yung interval ng change oil. So, possible siya. Okay? So, meron lang mga risk. May mga risk lang siya na pwedeng hindi mag-work sa inyo or sa akin mag-work. So, iba-iba kasi tayo kung paano natin siya ginagamit. So, kung pares tayo ng paggamit dun sa motor, kasi ako, hindi ako nagta-top speed eh. Hindi ako nag-DDN. Kumbaga, hindi ko siya tinatakbo ng mga 100 km. Yan. Kasi, pag nag-rides ako, lagi ako merong angkas. Ayan. So, ang pacing ko lang lagi is 60 to 80. Mapatakbo ng 100. Laging 60-80 lang. Ayan. Kapag nagla-long ride ako, yan. Kasi nga, meron tayong OBR. Alam nyo na yun. Hindi tayo pwede lumagpas doon. Okay. So, kung ganun kayo gumamit ng motor, possible na 6,000. Okay? So, hindi nyo rin dapat kinakalimutan yung pagka nagme-maintenance kayo. Like, naglilinis kayo ng panggilid, yung air filter, pinapalitan nyo. Yan, yung mga basic na maintenance. Yan, kailangan ginagawa nyo rin yan. Hindi ko siya nire-recommend kapag umabot na ng mga 5K, 4K. Tapos, nag-long ride kayo. So, hindi ko siya recommended sa ganong sitwasyon. So, depende na lang kung dito lang sa palengke. Yan, sa malapit lang. Pwede yun hanggang 6,000. So, para sa akin lang. So, yun lang. Ang dati kasi ang ginagawa ko, every 3,000 lang talaga. So, ngayon ko lang testing yung 6,000 kasi gusto ko ring itry kung legit ba yung nakalagay dun sa schedule manual natin. Okay? Okay, yun. Sana meron kayo napulot na konting kaalaman about dito sa pagme-maintenance natin ng motor sa 6,000K odometer. Ayan. So, yun, mayroong mga possibilities na pwede siyang umabot sa ganong odo. Ayan, kung umabot ka dito sa video na to, so, maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapollow or nakasubscribe sa ating channel, pakisubscribe yan. And then, pakiclick yung notification bell button para ma-update kita or manonotify ka sa mga susunod nating video. Hanggang dito na lang mga paps. Maraming salamat at God bless. Ride safe.